Hello guys, Annyeong, Professor Upa here. Okay guys, for today's video, tutuloy natin yung lesson natin about sa 14 basic consonants ng Korean alphabet. Okay, so last time napag-aralan natin yung first consonant ng Korean alphabet, which is yung Gyeok. Okay, so ngayon naman pag-aaralan natin ang second consonant ng Korean alphabet, which is yung Neon. Okay, so guys, so ganito siya kung paano siya isulat. Okay, ilalagay ko dyan sa screen. Okay, so tignan nyo mabuti. Okay, so nakuha ba? Yes! Okay, so I'm sure nakuha nyo kasi madali lang naman yan. Wala namang masyadong technicalities sa strokes ng Neon. Okay, so para lang yung Gyeok na binaliktad. So guys, madali lang, di ba? Yes! Okay, so proceed na tayo sa sound and pronunciation ng consonant natin. Okay, so let's go. Kaya. Woo! Okay guys, ang sound ng Neon is combination ng N sound and D sound. Okay, so pag pronounce nyo siya, dapat maririnig nyo yung accent ng N sound and accent ng D sound. Okay, so pero more on N sound siya. Okay, so hindi natin masyadong maririnig yung accent ng D sound. Pero dapat meron talagang accent yan ng D sound. Hindi pwedeng wala. Okay, so let's see some examples. Okay guys, first example is na. Okay, so na meaning me or I. Okay, so ang tamang pronunciation is na. Na. Okay, so hindi siya plain lang na. Okay, so ang tamang pronunciation is na. Okay, inulit-ulit ko pa. Next example is no. Okay, so meaning ng no is you. Okay, so kabaliktaran lang siya ng na. Okay, kung yung na is me or I, yung no naman is you. Okay, so next example is ne. Okay, so meaning ng ne is yes. Okay, yes or for. Okay, so depende yan sa context ng sentence or sa context ng situation kung anong meaning yung gagamitin nyo. Okay, so dun kayo magbe-base. Okay. Okay guys, so kaya bang i-recognize yung right and wrong pronunciation? Okay, so alam ko medyo mahirap kasi struggle talaga dun sa part nung accent ng D sound kasi hindi talaga siya masyadong madinig, di ba? Okay, so pero dapat meron talaga yung accent ng D sound, hindi pwedeng wala. Okay guys, so huwag kayong mag-alala, makukuha nyo din yan. Okay, so practice lang ng practice. Okay. Okay guys, so nandito na tayo sa last part ng ating lesson. Okay, so last part ng ating lesson is tips and reminder, syempre. Okay, so may dalawa lang akong tips about dito sa consonant natin na Neon. Okay, so first tip ko, kung gusto niyo talagang ma-perfect mo na ma-pronounce yung consonant natin na Neon. Okay, so pag magpa-pronounce kayo ng words na nagsisimula sa Neon, okay, so dapat lagi nyo iisipin na combination siya lagi ng N and D sound. Okay, so hindi siya pure na N sound lang. Okay, so dapat lagi nyo isipin combination siya ng N and D sound. Okay, so syempre, kung ano yung iniisip nyo, yun din yung susundin ng katawan natin, di ba? Okay, so as time goes by, hindi nyo mamamalayan na papronounce nyo na ng maayos yung yung consonant na Neon. Okay? Second tip is you don't have to worry too much about sa pag-pronounce nyo ng consonant na Neon. Okay, kasi hindi naman talaga masyadong dinig yung accent ng D sound. Okay, so hindi na yun masyadong big deal. Okay, so given na hindi talaga siya masyadong dinig. Okay, so hindi na rin naman mapapansin yan pagka nagsalita na kayo ng tuloy-tuloy at saka mabilis. Okay, so example, pag sinabi ko na 나는 profesor pa입니다.
그리고 필리핀에서 왔어요. 만나서 반갑습니다. Okay, so pag ganun na kayo magsalita, hindi na yun mapapansin na nag-lapse kayo sa pag-pronounce nyo ng consonant na niyan. Okay, so guys, that's it. Meron lang akong gustong idagdag pa about dito sa pronunciation. Okay, so ito talaga yung reason kung bakit hindi talaga advisable yung paggamit ng Romanized character sa pag-aaral ng Korean language. Kasi gaya nito, hindi kayang i-represent ng English alphabet yung sound ng Korean alphabet. Okay, so example, yung combination ng N sound tsaka ng D sound, ang tawag dun sa Korean alphabet sa Hangul is Nian. Okay, samantalang sa English alphabet, wala silang tawag dun kasi wala nga naman talaga sila nun. Okay, so next is yung combination ng G sound tsaka ng K sound. So ang tawag dun sa Hangul sa Korean alphabet is Gyeok. Okay, sa English alphabet naman wala silang tawag dun kasi wala nga sila nun. Kahit pagbalik-baliktarin mo yung English alphabet, kahit itaktak mo yon, hindi nyo makikita yung Gyeok doon. Okay? Araso? Okay. Okay guys, that's it. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel para lagi kayong updated sa mga bago kong upload na videos about Korean lessons and other Korean stuffs. Okay? So that's all for today's video. So see you next time. 그래서 다음 시간에 봐요. 안녕. Bye.